sa mga huling araw ng Disyembre, naglalaro ng baraha sa sala ang Kapitan General kasama sina Padre Sibayla, Padre Irene, Padre Fernandez, Padre Camora at Simon. Tinanong ni Simon sina Padre Sibayla at Padre Irene kung ano ang kanilang itataya. Ano ba ang maitatayan namin? Ang general ay makatatayan ng maibigang itaya, ngunit kami mga pare, mga praile. Bah! Ang babayad ninyong mga padre sa akin ay ang kawanggawa, panalangin at kabaitan. Ano? Alam ninyo ang mga kabaitang taglay ng isa't isa at hindi kagaya ng mga brilyante na maaaring masalin sa iba't ibang kamay, pinagbili na sa isa't ipinagbili pa nito, iyon ay dala ng tao. Magkabagayang nakakabit, nagtataglay. Kung gayon, papayag ako sa salita lamang ninyo ako bayaran. Kayo, Padre Sibayla, sa bawat 5 chips na ibibigay ninyo sa akin, sabihin lamang ninyo, sa halimbawa, kalalimutan ko ang 5 araw ng pagiging masunurin, pagkakakaralitaan, at kababaang loob. Ikaw naman, Padre Irene, kalilimutin ko ang kalinisang ugali, ang pagkamahabagin, at iba pa. Nakita na ninyo na napakaunting bagay lamang. At ako, ibibigay lamang ang aking mga brilyante. Ibang klase itong si Simon, kung ano-ano ang iniisip. At ito, si Kapitan General, ang babayad dito sa akin, ang bawat 5 chips, ay isang talinang katimbang ng 5 araw na pagkakabilanggo, 5 buwan sa isang sola, sa isang kodilo ay isang utos na magpapatapon na walang nakatangalang pangalan. Sa isang bola, isang utos ng gwardyang sibil na makabaril sa daang taong parurusahan. Samantalang hinahatid ang mga ito at iba pa. Ngunit Simon, ano na naman ang mga papala ninyo? Malaki! Bagot na akong kadidinig sa mga usapan tungkol sa kabaitan at nasa kong maipon ang lahat na nakakalat sa mundo at nakapasok sa isang supot upang itapon sa dagat kahit na kailangan gawing pabigat ang lahat ng brilyante ko. Sumpong din iyan. At ano naman ang gagawin nyo sa mga pagpatatapon at mga madali ang pagpatay? Upang linisin ang bayan at pawiin ang lahat ng masasamang binhi. Pinag-uusapan din nila ang tungkol sa pagturo ng Kastila. Mapangas na hiling, bukod sa paglaktaw sa ating kapangyarihan. Ang kahilingay kahina-hinala. Isang anyo ng paghimagsik, pag-aalsa. Ang kahilingay pamumunuan ng mga binatang naghahangad ng mga pagbabago at kayabangan. Ang isa sa kanila ay nagangalang Isagani, pamangkin ng paring Idyo, si Padre Florentino. Siya ang paborito kong mag-aaral. Tila paborito ninyo yan, muntik na kami magsuntukan niya sa bapor. Napakawalang galang, nang itinulak din ako. May isa pang makaraigin yata o makaraig. Makaraig, magalang at nakakatuwang binata. Siya ang binanggit ko at sa inyo lubhang mayaman. Mahigpit na inihabilin sa akin yan ng kondesa. Mayroon pang nagngangalang Basilio, estudyante sa medisina. Tungkol kay Basilio wala akong masasabi. Yan para sa akin ay tubig na tulog. Hindi ko maunawaan ang iniisip at sinasabi. Sayang at wala si Padre Salve upang magbalita sa atin tungkol sa pinagmulan. Tila narinig kong batang musmos pa iyay nagkaroon ng usapin laban sa mga gwardya sibil. Ang kanyang amay napatay sa hindi ko matandaan kung anong gulo. Ganyan pala. Itala niyo ang mga pangalang iyan. Ngunit, General, ang kahilingan nila ay makatwiran at wala tayong karapatang huwag dinggin dahil lamang sa mga sabi-sabi. Palagay ko'y dapat itong sang-ayunan ng pamahalaan upang ipamalas ang ating pagtitiwala sa kanila at bilang katibayan ng ating pagiging matatag. May kalayaang buwing muli ang pahintulot at makikita kung nagmamalabis ang mga pinagbigyan, kaya atin silang babantayan. Bago matapos ang usapan,
Aking General, nandito na naman ang babaeng anak ni Kabesang Tales at nagmamakaawa na palabasin na ang ingkong na dinakip sa halip ng kanyang ama. Hindi ba pwede mananghali mo na ng tahimik? Go. Ikatlong araw niya na pong pagtutungo rito. Go. Siya, pasulatin ng kalihim ng isang utos sa tenyente ng Guardia Civil upang palayain ang matanda. Sa ganon ay hindi na nila sabing hindi ako mapagpatawad at maaawain.